Okay, let's have a quick review from what we have discussed last time. So, last time we've started our discussion about political, social, and cultural institution. Okay, so I've also asked you about your opinion on what can you say about the condition of the Philippine politics as of today. So, maganda class yung inyong mga observation. At least I know na meron kayong pakialam, no, sa nangyayari sa paligid. Not necessarily kayo ay ah, makibaka na hindi naman gano'n, but at least meron kayong awareness, no? Isa yun sa napakahalaga na napapractice ninyo as a student, meron kayong awareness sa nangyayari sa inyong paligid. Kasi kapag wala na, so ibig sabihin wala na kayong pakialam, mas nakakalungkot yun pag ganun, wala na kayong pakialam sa nasa paligid ninyo. So let's start uh, with our discussion this morning. Before that pala, we are on the concept of state and government. So yun yung napag-usapan natin last time. So na-discuss din natin class yung four essential elements of a state: people, territory, sovereignty, and government. So I hope you're following through with our discussion. So let me repeat, people refer to the inhabitants of the state. There's no strict requirement on their number, but they must be of sufficient number to be self-sufficing. So, yung mga tao, wala siyang fixed number or required number of people para masabing state ang isang grupo ng mga tao, but they have to be sufficient in numbers and kailangan nilang kayang palakarin o pamahalaan ang kanilang mga sarili. Another uh, essential elements of a state is the territory. Territory is a fixed portion on the surface of the earth inhabited by the people of the state. So kung ang teritoryo mo malapit sa dagat, teritoryo mo nasa malapit sa mga bundok, so yun, territory yun. Kahit ano siyang parte ng landmass dito sa mundo na tinitirhan ng mga tao. So another essential element is the sovereignty. Sovereignty is the supreme and uncontrollable power inherent in a state. When we say supreme, the state has its own power to control its own people. So when we say uncontrollable, it should not be controlled by other country, other nationalities. Kailangan nga, 'di ba, kanina self-sufficing siya. Kaya niyang i-administer, kaya niyang i-govern yung kanyang sariling mga tao. So kapag ka ganun ng isang nation, ng isang estado, so masasabi natin na sovereign. Sovereign ng isang bansa kapag ka ganun. Okay? Another essential element of a state is the government. So the government is the instrument that provides mechanism in determining, formulating, and implementing the policies of the state. So the government has two functions, constituent and ministrant. Okay, let's move on. So when we say government class, there should be an administration. Ayan. So merong nag-a-admin sa isang pamahalaan, sa isang gobyerno, mayroong administration na tinatawag. When we say administration, it refers to the group of persons in whose hands the gearships of the government are held for the time being. Like for example, today, ang administration ngayon is what we call Duterte administration. So, dahil si President Duterte, ang President of the Philippines, and he has all the power to govern, no, especially yung lahat ng departments ng government. So, this is what we call his administration. So, kaya pag nagbasa kayo ng news,
mababasa nyo, makikita nyo doon, Duterte administration. Okay? Kasi nga siya yung head of the state as of the moment dito sa Pilipinas. Okay. So, let's move on the forms of government. Okay. Forms of the government. When we discuss about the forms of government, it is classified according to the different types. So for the first type is according to the number of people who rule. So when we say form of government according to the number of people who rule, ilan yung nangunguna o ilan yung leader ng bansa o kung sino yung leader ng bansa. Okay? So from this type of government, meron tayong monarchy, oligarchy, democracy, and aristocracy. So let's discuss one by one. According to the number of people who rule, the first one is monarchy. Monarchies are ruled by a king or queen. Throughout most of history, the monarch's powers were absolute. No? So sa mga kasaysayan natin, pag nagbasa kayo ng mga history books, especially yung mga books na may kinalaman sa Europe, yan, 1900s, 1800s, 1700s, ah, usually class ang namumuno talaga ay king or queen. Yan. So kung kayo ay nakakapanood ng mga K-drama, so most of the setup ng mga historical K-drama ay 1800s, 1900s, 1600s na kung saan queen or king pa yung namumuno. So throughout the history, yung leadership nila class is absolute. So laging sila yung may say, sila yung nagdidesisyon sa lahat ng bagay, walang makakabali, no? Sabi nga ng kasabihan natin dito sa Pilipino, ang salita ng hari ay hindi mababali, no? So kapag sinabi ng hari, hindi mo yan pwedeng pabulaanan, hindi mo yan pwedeng kontrahin. Okay? But today, most are constitutional monarchs. When we say constitutional monarchs, they are monarchs but they are abiding on the rule book. No? So meron ng halos lahat ng bansa ngayon class ay meron ng constitution. So halos lahat ng mga leaders ngayon ay nakabase sa mga sinulat na batas o constitution. So actually, we will discuss it, yung Constitution, mabilis na mabilis lang. So, they serve as symbols of the state with few real powers. Yun. Dati, talagang absolute yung powers nila. Pag sinabi nila, wala kang magagawa. Pag pinarasahan nila, wala kang magagawa. But today, nagiging symbol na lang sila ng estado. Like, for example, si Queen Elizabeth. Yan. So, hindi na siya yung talagang namumuno, no, sa bansa na kanyang pinamumunuan, kundi ano na lang siya, parang symbols of the state. So, ginagalang pa rin siya, tinatanong pa rin siya, yung idea niya, kumbaga, andun pa rin yung point na inaalam pa rin yung kanyang heart about something. So, but not necessarily siya na yung may hawak ng buong kapangyarihan ng gobyerno. Saudi Arabia actually is an example of a country where the king still holds great power. So meron pa ring mga king na maano pa rin ng power, mataas pa rin yung power, no? Absolute pa rin yung power. Okay? This is monarchy. So tandaan niyo yung ano diyan, yung keyword diyan, yung king and queen. Another is oligarchy. Oligarchy is ruled by the few. And that often means the rich. Yan. So when we say oligarchy class, usually mga mayayaman ang 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 namumuno.
no, sa isang bansa o sa isang bayan. Many people believe that the United States is now an oligarchy rather than a democracy. Bakit? Kasi most of the leaders now in United States are run by the businessmen. No? Hindi may pagkakaila. No? Actually, ngayon, election ngayon sa United States. So, I don't know if meron na silang bagong presidente, pero yung previous president nila ngayon is President Trump, na hindi naman talaga naturally politician. Actually, he is a businessman. So most of the people, class, ang tingin nila is wala eh, yung ano ngayon, mga mayayaman na lang yung nangunguna, mga mayayaman na lang yung namumuno, no? So actually yan yung isa sa mga mahirap din na maalis dito sa ating bansa, because if you are aware, no, nung naglabas ng copy ng SALN, Statement of Liabilities, Asset, and ano ang Senate. Siguro nakita niyo yung class sa Facebook, yung pinakamayamang senador ngayon ay si Villar, no? So sumusunod sa kanya si Manny Pacquiao. Tapos ang pinakamahirap na senator ngayon ay they consider na poorest senator is De Lima, no, which is nakakulong. So makikita nyo, class, na kahit parang democratic yung form of government natin, parang oligarchy pa rin siya kasi ruled by the few. And makikita natin na kung sino yung mayayaman, sila yung talagang napapaupo sa mga pwesto. No? Katulad na nga nun, ni Manny Villar and Cynthia Villar. No, mapapansin natin, no? Sila yung isa sa mga tinuturing na pinakamayayaman dito sa Pilipinas because of their business and businesses. At very intriguing yun kasi ang business nila, class, ay ah, realty, no? Bahay, pabahay. Tapos si Cynthia Villar ay ano, chairman ng ano ng, kung di ako nagkakamali, yung chairman siya ng tungkol sa mga lupa. Tapos siya rin yung nag-author nung rice tarification law na nagpapahirap ngayon sa mga farmers natin. So nakakalungkot, no, pag tiningnan natin, class, yung lagay nung government natin ngayon. Para siyang oligarchy talaga. Okay? Next is democracy. Democracy is ruled by the people themselves or through their representatives, no. Today, this is the dominant form of government, class, in the West. However, many believe that their representatives do not always act in the interest of the people they represent. No? For example, class, nga yung nangyayari dito sa Pilipinas, meron tayong mga tinatawag na representatives. Actually, class, yung mga congressman, pagka tiningnan niyo yung pangalan ng mga congressman, ang nasa unahan nilang pangalan ay rep. No, ibig sabihin nun ay representative. They represent their districts, no? At meron tayong mga congressman, class, na they represent a certain group of people. Halimbawa, pagka yung makikita ninyo ng mga party, yung ako si Bicol Party ba yun? Teachers muna, mga ganon. So, yung mga namumuno doon sa mga party list na yon, sila ay tinatawag na congressman. At yung pagiging congressman nila, class, is they should be representing their people sa Congress para yung gumagawa ng batas sa Congress mas mabigyan mas mabigyan ng pansin. Halimbawa, kung ikaw ay leader ng party list na
For example, party list ng mga minority group dito sa Pilipinas. Ah, for example, leader ka ng party list ng mga AITA, tapos nanalo yung party list ninyo, mapupunta kayo sa Congress, kailangan you will represent your people dun sa Congress para yung mga ginagawang batas na may kinalaman sa mga tao mo, sa mga AITA, ay mabibigyan ng pabor. No, ganun class tumatakbo yung democracy. Kaya siya tinatawag na rule by the people. Ang kailangan, dapat, kung sino yung nagre-represent na politician, talagang mga tao ang kanyang nire-represent, no, sa Congress. Kaya lang minsan, nakakalungkot isipin pero yun yung nangyayari, class, sa panahon ngayon. Minsan parang utang na loob pa ng mga tao sa mga congressman yung mga nagagawa nilang projects sa kanilang mga bayan-bayan, no? So kaya I admire yung mga politician na hindi nila nilalagay yung mukha nila, hindi nila nilalagay yung pangalan nila sa mga project na ginagawa kasi hindi talaga sa kanila yon. Okay? So it should be ah, people of, halimbawa, kung waiting shed ang nilagay, dapat ang may-ari nun people of Bacoor City, no? Kasi yun talaga yun, no? They represent the people of Bacoor, kaya sila nandoon. Okay? Another form of government is the aristocracy. Aristocracy is rule by the best. And the concept comes from Plato's Republic. So, according to Plato, he argued for an aristocracy of philosopher kings. He thought that philosophers were ideally suited to political leadership. Historically, aristocracies have been based on wealth or land ownership, but other criteria have been used throughout the ages. So when we say aristocratic form of government, dapat sana kung sino yung best, siya yung mamumuno, no? Like for example, kung sino yung mga lumang ano natin, pag tiningnan natin sa history, kung sino yung pinakagwapo, kung sino yung pinakamalakas, siya yung nagiging king. Ruled by the best nga eh, kung sino yung pinakamatalino. But not every time, class, na kung sino yung best, siya yung magaling mamuno. No? Kasi nga, lately na lang na-discover na merong mga tao magaling maging leader. No? Kahit hindi siya best in philosophy, kahit hindi siya magaling sa larangan ng pamumulitika, pero magaling siyang mamuno. No? Actually, isa sa mga somehow makikita natin na mahusay mamuno ngayon, class, sa mga local government is yan si Isko Moreno, si Vico Soto. So nakikitaan sila ng husay kasi yung kanilang pamumuno ay hindi kailangang especially Vico Soto, hindi, imagine ninyo ang tagal-tagal na tagal-tagal na may namumunong family dun sa city na yon, tapos biglang-bigla nanalo siya. So hindi madali yung manalo sa ganong kalagayan na merong ruling party or ruling family na. So, ibig sabihin lang nun yung mga tao nakikita nila na gusto na namin ng bago, no? So, not every time na sino yung best, siya yung magaling sa pamumuno sa mga tao. Hindi laging ganon. Okay? So, these are the types of forms of government, class, according to the number of people who rule. Okay? Next form of government is according to the relationship of people to the government. So there are two, federal and unitary. So what are these? Federal and unitary. Let's discuss one by one. Federal form of government is a federal system, whereas the power is divided between national and local forms of government. So when we say federal class, yung power na ibinibigay sa government ay hinahati sa national at sa mga local government. So paano natin yun? Ganito yun, class ha.
So let's discuss first the unitary. Unitary naman class is the opposite. Unitary system is composed of one central government that holds all the power. So merong isang center government, siya lahat ang namamahala sa lahat ng mga tao. So ito yung para mas mabigyan natin ng malinaw na pagtingin, no. So as you can see class, unitary government, may makikita kayong red na box, merong tinatawag na upper level government or yung tinatawag natin na national government. And then, meron siyang authority sa mga citizen. And at the same time, class, lower level government, yung yung authority at power ibinibigay ng upper level government sa lower level government para yung mga citizen ay mapamahalaan. So makikita niyo yung arrow class from the sa unitary from the national government ibababa niya sa mga local government. So wala na siyang ano doon, bahala na yung local government paunlarin, pagyamanin yung lugar na ano niya na kinabibilangan. While in federal government, makikita nyo class yung arrow bumalik. Dito yung authority bumalik papunta sa bakit ganun? Kasi yung mga local government kailangan mag-report sa national government. No? Kaya nga dito sa dito sa Pilipinas class, unitary yung ano natin, yung type of government na kung saan upper government, ah, wait lang, walang, okay, may tumatawag. Okay, so, so makikita natin class, pagdating naman sa federal government, yung authority class ay bumabalik sa national government, no? So, mapapansin natin dito na yung mga namumuno ay nagre-report sa national government at sila ay namamahala sa sarili-sarili nilang mga bayan. Okay? So, kung titingnan ninyo, isa sa mga form ng federal government is yung authority ay nabibigay lamang sa local government. So bahala siya. Nadi-divide yung power sa national at sa local government. While sa unitary, isa lang ang pinanggagalingan. No? Kumbaga siya lang yung nasusunod sa lahat. So parang ganito po yan. Ayan. So centralize lahat ng mga tao sa ibaba magre-report lang sa pinakataas. Okay? So parang ganito. Let me share another picture. Okay. Yung federal government naman, ganito siya, class, nagfa-function. Merong national, yung pinaka-national government which is headed by the president, and merong mga states. So when we say states, no, hindi kasi tayo federal, pero pag naging federal daw tayo, mayroong mga mamumuno sa bawat estado na tatawaging governor. No? So dito makikita niyo class sa national, ah, ang national government ang bahala sa war. No? Siya yung magpe-prepare sa war. No? Kapag may lumaban o merong ng aping bansa, ang national government ang bahala dyan. National government maintain armed forces. National government regulate interstate and foreign trade, no? Especially yung pakikipag-business sa ibang bansa. National government admit new states, no? Kapag ka merong mga bagong nabubuong mga estado o lugar, no? Ah, national government establish post offices, they set standard weights and measures, and national government coin money. So, sila ang nagdi-disperse ng pera. And national government establish foreign policy and national government make all laws necessary and proper for carrying out delegated power. So, yun yung power ng national government. While ang isang federal
State naman, class, kumbaga, kung tayo ay magiging federal, bahala ang national government sa national concern. Sa mga estado, so let's say sa mga provinces, bahala ang probinsya na paunlarin yung kanilang sarili-sariling probinsya. Like for example, dito sa power ng state, establish and maintain school. Dapat governor na yan. Establish local government. So yung governor na ang namamahala sa mga mayors. Regulate business within the state. No, yung business sa loob, yun yung pinapangunahan niya. Make marriage laws. Like for example, sa US class, nung nauso yung same-sex marriage, hindi yung buong US agad ang tumanggap doon. No? Kumbaga, bawat state ay nag-usap kung tatanggapin nila yung certain law, kung isasabatas nila yung isang certain law. So, hindi lahat ng estado pwede ang same-sex marriage, no, sa simula. So, sa federalism, mayroong kalayaan ang bawat estado na gawin yung kanilang sariling batas. Federal state provide for public safety, and federal state or federal powers given to state assume other powers not delegated to the national government or prohibited to the state. So, may sariling police power ang state, no? Like for example, merong LA Police sa Amerika, Los Angeles Police, so merong New York Police, may sarili silang police. Pero ang national government ang may hawak sa army, may hawak sa navy, yan. So ano yung shared power nila? They maintain law and order. They levy taxes. So pareho silang nakikinabang sa mga taxes. They also borrow money. So pwedeng yung isang estado ay manghiram ng pera sa kabilang estado. They charter banks, they establish courts, and they provide for public welfare. So ang kaibahan class ng federalism at saka unitary o federal sa unitary, makikita natin class na dispersed yung power sa mga estado. No? Parang ganito class yung plano dito sa Pilipinas. Merong national government pero sa bawat ang Pilipinas ay hahatiin sa ilang estado. At pag nahati ang Pilipinas sa ilang estado, like for example, pwede nating sabing State of Luzon, State of Visayas, State of Mindanao. So, kapag nahati sa tatlong mga estado ang bansang Pilipinas, meron na sila ngayong kanya-kanyang pamamaraan paano papaunlarin ang kanya-kanyang mga estado. No? Like for example, kung magiging federal tayo, ang Luzon, ang Visayas, sa sarili nilang lugar, pwede silang mag-business. Tapos yung kita ng mga businesses nila, doon sa state lang nila mapapakinabangan. So kapag ka ganun ang nangyari, pwede silang makapag-create ng maraming businesses. Pwede silang maging parang Manila na makapagtayo ng mga LRTs, MRTs. So, ibig sabihin, merong mga sari-sariling diskarte ang bawat estado ng pag-unlad. While in unitary class, which is our present situation, makikita ninyo class na nasa Manila ang lahat ng punta ng pera. So imagine ninyo lahat ng nagtatax from Mindanao, Visayas, lahat ng budget ay nasa Manila lang. No? Kaya yung pinakahuling report class about economy, makikita ninyo doon, nakapost yun sa Facebook eh. Makikita nyo doon na most of the budget ng national government nabuhos sa Manila. So kapag ka nakakalungkot pero napag-iiwanan yung mga probinsya natin. Yung mga probinsya natin sa Visayas at Mindanao. Bakit? Kasi hindi sila nakakatanggap ng sapat na budget para patakbuhin yung kanilang mga lugar. Okay? So, yun yung isa sa mga dapat nating makita. No? Hot topic ngayon yan, class, dito sa ating ah, gobyerno ngayon kasi merong mga nagsusulong na dapat baguhin na ang constitution para maging federal na tayo.
maging federal parliamentary na tayo. No? Mamaya pag-usapan natin yung federal tsaka parliamentary. Okay, next. Forms of government according to the status of those who hold the reign of government. When we say reign, sila yung may hawak ng mga makinarya, yung tinatawag na makinarya. So, meron tayong dalawang klase, civil and military. A military government is a government whereas this government is, oops, sorry, naghang. And military government class is government that is driven, administered by military officials. Yan. So makikita natin, class, na yung mga nasa militar ang siyang namumuno. O, kumbaga, yung pinaka-president, general yon, yung iba pa, mga general talaga yon. So, but according sa history, yung mga government na pinatakbo ng mga militar, eventually nag-fail sila. Bakit? Because there are no checks and balances to keep them from becoming oppressive. Kasi ang training kasi ng mga militar class talagang matindi. So kapag ka nagkamali ka, militar ang namumuno, automatic na paparusahan. So yung mga abuses, yung mga oppression, walang check and balance. So yun yung military government. While civil government is a government run by the people. So pag sinabing by the people, ang mga nasa government ay hindi militar, no? Tayo ngayon, civil government tayo kasi ang mga nasa government ngayon ay kino-considered na mga ordinaryong tao, no? Hindi talaga sila militar. Well, may mga may mga politicians na reservist, no? Halimbawa si Manny Pacquiao, senator siya pero reservist siya. Pag sinabing reservist, kapag ka nagkaroon ng giyera, isa sa mga tatawagin, no, para magsundalo. So, 'yun. Pero hindi siya acting na militar. No, mas ano siya, mas nag-act siya ngayon na civilian. Okay? So, 'yun yung form ng government according sa status ng kung sino ang may hawak ng makinarya. Okay, next forms of government is according to the relationship between the executive and legislature. Yan. When we say executive and legislature, class, merong tatlong branches ang government. Executive, which is run by the uh, our president itself. At siya yung may hawak ng mga departments, Department of Health, Department of Trade and Industry, Department of Education. So yun, executive yun. While legislature branch of the government is the Congress and the Senate. When we say legislature, they are the ones who are uh, writing, promulgating laws na para sa ating bansa. So iba, class, ulitin ko, iba ang trabaho ng mga nasa legislative, iba ang trabaho ng mga nasa executive. Okay? So wag niyong i-expect, class, na yung mga senator parang katulad ni President Duterte na kailangan pumunta sa sa mga bayan-bayan. Si President Duterte, hahanapin talaga natin siya sa mga sakuna, no? Like for example, nag-trending yung hashtag nasaan ang pangulo nitong bagyong Rolly. No, kasi talaga ini-expect siya na magpunta, dumalaw sa mga lugar kung saan nasalanta ng bagyo. Executive kasi siya eh. Pero wag nating expect si Senator Manny Pacquiao, Senator Vicente Soto III, wag natin silang i-expect na sila yung pupunta sa mga bayan-bayan nila kasi nasa sila, legislative branch of government. Okay? Yes, Yani. Binigyan ka ba ng authority ng teacher mo mag-present? Okay. Wait lang class. Okay, wait lang class.
Okay, class, let's go back. Sensya na, meron tayong konting problema. Okay, so let's move on. According to the relationship between the executive and legislature, when we say relationship, ano yung connection ng executive at legislature? Ano yung connection ni President Duterte at ng mga departments niya sa senators and congressmen, no? So by the way, ang namumuno ngayon class sa legislative department ay ang tinatawag na Senate President. Okay? By the way, the third branch of the government of the Philippines is the judiciary. So when we say judiciary class, sila naman yung nag-check and balance sa mga pinapatupad na batas. No? Kumbaga sila yung nagsasabi kung ito ba ay unconstitutional o constitutional. No? Like for example, kung nagbuo ng batas ang legislative department, sila yung magsasabi na hindi, unconstitutional yan, huwag niyong ipasa yung batas na yan. Kasi hindi yan akma sa constitution natin, no? Kaya nga as of the moment class yung same-sex marriage hindi pa rin na tutuloy no dito sa Pilipinas. So kasi nga may check and balance. Okay? So katulad ng sinabi ko kanina, don't expect the legislative department na magpunta sa mga bayan-bayan pagkatapos ng bagyo. Trabaho po 'yon ng executive department. So we have two form of government according to the relationship between executive and legislature. These are the parliamentary and presidential. Okay? So as of today, class, yung form ng government natin ay presidential. So let's move on. Parliamentary is a form of government in which members of an executive branch are nominated to their positions by a legislature or parliament. The members of executive branch are also members of the parliament or legislature. Ibig sabihin, class, kapag ang form ng government natin ay parliamentary, yung mga nasa executive branch, pwede silang maging part ng legislative branch. No? Pwede silang maging manominate at somehow makagawa din sila ng batas katulad ng mga nasa legislative department, no? So, yun yung parliamentary. Meron din siyang somehow dahil ang executive branch ay siya yung in touch sa mga tao, siya yung in touch sa mga issues, mga current problems ng bansa, somehow mayroon siyang karapatan na somehow maging part ng paggawa ng batas. Okay, naintindihan class? So yun yung parliamentary. While in presidential, sa presidential naman class, a form of government in which executive branch exists separately from the legislature. The president is constitutionally independent of the legislature because they are elected directly by the people. When we say presidential class, ang Pangulo ay dapat walang pakialam sa legislative department. Pwede lang siyang class sa current situation natin, pwede lang siyang magbigay ng mga position, preposition no, sa legislative department, pero hindi siya dapat nakikialam sa legislative department. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, ang nangyayari ngayon sa atin, sa Pilipinas, influences. No? Kaya sinong mga congressman ang maka-administration? Sinong mga senator ang maka-Duterte? No? Ganun lang yung nangyayari. But constitutionally, dapat independent ang president o independent ang executive sa legislature. Hindi siya nakikialam. Okay? So tingnan natin tong ah, table dito, parliamentary versus presidential democracies. Parliamentary, they have joining of powers. So yung paggawa ng batas, magkasama sila, nagtutulungan sila.
Executive branch members are also legislative branch members. Parliament elects the head of government. Head can be voted out by Parliament. So makikita natin class dito na sa parliamentary class, ang Parliament group ang nag elect ng head of the government. Dito pumapasok class yung Prime Minister. So kapag ang legislative department naisip nila na hindi, ang mag-head ng government ngayon si Senator Soto na. So ibobote siya, tapos papangunahan niya ang Pilipinas, no? Pero kapag hindi maganda ang mga ginagawa niya, kailangan niya mag-resign o kailangan siyang i-kick out. So makikita niyo class yung mga ganitong klase ng system. Sa isang halimbawa nito is Japan. Yan, parliamentary sila, yung mga may prime minister. Kumbaga, sila ay part ng executive at part din ng legislative. At kapag meron silang hindi magandang nagawa, ginigisa sila. Pag sinabing ginigisa, talagang kung kailangan silang tanggalin, i-vote it out, tatanggalin sila. But some of these politicians class, meron silang delikadesa. No? Ayaw nilang, kumbaga pag nakagawa sila ng mali, most of them nagre-resign na. Okay, sa parliamentary system, political parties are strong. The opposition party is important to control the government. So sa mga parliamentary type of government class, dalawa lang. Isang opposition at administration. Yung opposition, may power siyang i-check ano yung ginagawa nyo, mali yan, dapat ganito, dapat ganyan. Usually, ang nangyayari class sa parliamentary system, nagkakaroon lagi ng debate. No? So alam niyo naman yung debate, no? Kailangang patunayan ng admin na tama yung ginagawa niya, na maayos yung ginagawa niyang pamamalakad sa harap ng opposition. Ang problema, class, kapag hindi niya napatunayan yun, may karapatan ang opposition na, oh, hindi, dapat tanggalin ka na. So, pagboboto-botohan yun. Okay? While in presidential system, there are separated. Mayroong separation of powers. They have clear separation between executive and legislative branch. Clear yon. Hindi pwede makialam si president sa senators and congressmen. Hindi rin pwede makialam si mga congressmen at saka senators sa president. The government's executive is separate from Congress. So gumagawa class ng batas si president, no? Tinatawag tong presidential degree o decree, pero ito ay ina-approve din ng legislative. Okay? So ang legislative naman, kapag nagpasa sila ng batas, kailangan pirmahan ng pangulo. Separated yung powers nila para po sa check and balance, no? Political parties have less of a role in the government. So yung mga political party, hindi masyado kasi actually sa presidential type of government, more on personality. So kung yun nga yung nakakalungkot sa atin kasi kung sino yung sikat, kung sino yung mayaman, yun yung ibinoboto. So sa presidential type of government class, walang nangyayaring debate. Ang madalas mangyari ay press conference. Yun yung nakakalungkot kasi minsan si President Duterte magpapa-press conference, tapos yung kalaban, opposition magpapa-press conference. So, 'di ba? Napapansin niyo ba class parang personality competition ang nangyayari. Magpapa-press conference si President Duterte, sasabihin niya, yung mga dilawan, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, si Vice President na leader ng opposition, magpapa-press conference din, tapos sasabihin niya, si President Duterte, ganyan. So, yun yung nakakalungkot class sa presidential system kasi hindi sila nagkakaroon ng kumbaga proper forum para magharap. Usually parang nangyayari is battle of press conferences. So yan, mapapansin niyo yan class. So minsan kung sino yung mas madrama, yun yung ginugustuhan ng mga tao. Personality type nga eh. Kung sino yung minsan naiiyak sa harap ng mga reporter. So yun. Okay? So these are the types of government class. Meron siyang iba't ibang pag
pagka-classify o classification. So, let's have a quick review. First is according to number of people who rule, monarchy, oligarchy, democracy, and aristocracy. Next is according to the relationship of people to the government. Meron tayong federal and unitary. Another one is according to the status who hold the reign of government, civil and military. And the last one is according to the relationship between the executive and legislature, parliamentary and presidential. So anong klaseng government meron ng Pilipinas ngayon, class? Tayo po ay democratic, unitary, civil, and presidential. So yun yung Pilipinas ha, tandaan nyo yan. Democratic na unitary na civil na presidential. So yun yung type of government na nag-ano ngayon sa atin, sa administration ngayon ng Pilipinas. Okay? I hope you learned something, class, sa ating session this morning. I will just post the ROTD Google Form link sa Google Classroom. Please, kung hindi pa kayo nai-invite o wala pa kayo sa Google Classroom, please ano nyo na lang, i-accept nyo lang class yung invitation. No? Check nyo yung email ninyo.